Hello, welcome to Especially For You, Emmy and Mackie. Hello po. Taga saan kayo? Taga Quezon City po. Okay, saan kayo nagkatagpo? Bale po, ang unang kita po kasi namin talaga is isang event ng common friends. Ano event? Birthday? Ano po, parang food trip, ganon. Food trip? Opo. Pero iba po yung first interaction namin. Ano ibig sabihin? Parang ang first interaction po kasi namin is online. Nag-reply po siya dun sa... Bago pa yung food trip na yun? Opo. So magkakilala na kayo online, magkakilala na kayo sa... Social media? Sa chat. Opo. Pero hindi pa Mutuals kayo po nagkikita ng personal. Doon kayo una nagkita ng personal. Alam naman kaibigan nyo na magkakilala na kayo. Ano po, that time po kasi hindi. Kaya nung nagkita po kami nun, parang, andito ka din. Tapos, Ay, hindi nyo na opo. alam na magkikita kayo that time? Opo. Yes po. Sa kayo nagchikan Facebook, ganyan? Opo, Yes sa po. Sa Facebook. Messenger. Ano mga pinag-uusapan niyo? Ano naman, parang, chill na usap sa, online magka-chat lang, parang, kamusta, ganyan. Tagasan ka, tapos getting to know, ganon. Tapos, parang random po talaga. Literal na, anong hobbies, mga ganon-ganon. Sino una nag-message? Siya. Ako po. Anong sabi mo, Maki? Since yun nga, nag-react ako dun sa memes na minayday niya that time. Yes Anong po. intention mo? Bakit ka nag-comment sa kanyang meme? Natuwa lang din ako dun sa meme niya. And then, after po nung comment ko na, reply siya, sabi niya, ayos ba yung my day ko? Sabay, after po nun, tuloy-tuloy na po yung interactions namin dalawa. Ayun. Dumating sa point na kumain ka na ba? Pumasok ka ba? Yung ganyan pong tanungan. Lagi tinatanong yan. Di ba pag tinanong ka ng kumain ka na ba, parang, ano yon? Caring. May emosyon doon. Yes. Anong naramdaman mo nung na-text ka ng kumain ka na ba? Sabi ko, syempre, papawa ko, hindi pa eh. Hindi pa ako kumakain eh. Oo, pero busog na busog ka na yun, diba? Nasusukan Baka pagpa-sweet lang. Hindi pa eh. Para yung follow-up question. Yes. Matagal kayo ganon, yung chikahan lang muna Chat-chat, bago. ganyan. Actually po, mga 2 buwan lang ganon before Tapos mag-jowa na. Opo. First mo siya. Opo. Ikaw, first mo ba si ano? Actually, second ex. Second ex. Ilang taon kayo that time? Si Emmy? Ako po, nasa 15 years old. 15 Ako po, Ah. 17. Bata. Yung mga ganyan, yung pakikipag-interact through chat sa mga random and sa mga strangers, patago yun. I mean, alam ba yun ng mga magulang nyo? Ano po, sa side ko po kasi, patago po siya. Tsaka parang hindi ko rin naman naisip na necessary sabihin sa magulang ko na, may nag-chat sa akin, ganito. Kasi di ba pag iisipin mo, ako hindi naman ako magulang talaga. Pero pag sa mga naririnig ko yun, medyo kinakabahan ako. No? Kunyari may anak akong 14, 15. Anong mararamdaman ko bilang magulang kung malaman kung yung anak ko nakikipag-chat sa random people? Yeah. Strangers. Di ba? Yung ganun. Nakakatakot ba yun sa isang magulang? Or sa panahon ngayon, okay lang ba yun? Yung ganun. Kasi ngayon, daming scammer eh. Oo. Hindi naman tulad nung araw. Tsaka yung nagka-catfish nga, yung nagpapanggap ng Oo. kung sino sila. Kasi di ba nga, yung ibang magulang, di ba, yung iba nagpapa-school bus, yung iba hinahatid sundo sa eskwelahan. Kasi dun sa kanilang pangamba na baka May mangyari, mapahamak yes. dahil naka-expose na sa outside world ang kanilang mga anak eh. Unlike pag nasa loob lang ng bahay, safe ka dito, nakikita ka namin. Eh ganun din, exposed yung mga anak sa outside world through internet. Diba? Siguro yung iba, dahil medyo hindi alam ng mga magulang yung about tungkol sa mga nangyayari sa internet eh. So medyo wala silang idea. Yeah. No? Di So, hindi techie. sila nakakapag- At saka nabibigyan ba talaga ng proper guidance ng mga magulang ang kanilang mga anak dahil sobrang talagang lahat ng tao ngayon kahit anong edad gumagamit ng cellphone, gumagamit ng laptop, ng computer, ng iPad, 'di ba? Maraming nakakausap at na-expose sa maraming bagay. Ikaw sa inyo, paano ang approach ng mga magulang niyo tungkol sa paggamit ng gadgets? Sa akin naman po kasi, parang hindi naman nila ako dinedeprave talaga sa gadget. Maluwag naman sila. Pero parang sinasabihan din naman nila ako na pag may nag-message na yun nga, suspicious kasi uso nga yung minsan makikipagkita ka tapos yung pala, sobrang laki ng age gap na baka may ibang intensyon. Hindi kayo pinagbabawalan na. Yung iba kasi 'di ba, pwedeng mag-games. Pero yung iba hindi pa pwedeng mag-social media.
Yes, may ganun. Kung magsa-social media ka sa mga classmates, Yes. 'di ba, relatives sa bahay, pero yung sa ibang tao na makikipagtsikahan ka, yung ganun. Kasi siyempre, pag hindi mo pinayagan yung mga bata, mag-aano naman, magagalit. Magagalit. Diba? Kalma. Katulad yung sinabi mong salita, yung ginamit niyang term, deprive. Hindi naman ako dine-deprive. Kasi yung mga bata ngayon, maaaring isipin, hindi nila maiisip yung guidance eh. Deprivation ang naisipin. Ay, pinagkakaitan mo ko. Yung ganun. Pero ang gusto lang naman talaga ng magulang yung, alam mo yun, yung mapangaralan yung mga bata. Mag-guide, Ikakabuti. Kasi Oo. pag tamang edad naman, mapupuntahan din naman nila yun eh. Mararating din nila yun. May danger kasi, Yes. di ba? Ang laki-laki ng danger sa social media. Tsaka dahil sa, may mga nababalita naman talaga na dahil sa social media, nakipagkita na may nangyayari. Napahamak. Tama. Meron talaga ang ilang mga mga... Di ba? Pati, hindi lang sa mga nakaka-interact na strangers, pati na din sa mga uri ng pinapanood. Yes. Di ba? Yung ganon. So, mahalaga din talaga yung guidance. Yes. Yung guidance. So, buti na lang, hindi ka napahamak. Di ba? Hindi masamang tao yung ano. So, naging mag-on kayo. Anong date? Naging official na maging kami po is March 13, 2017. Paano kanya sinagot? Ano? Ay, sabi ko, ano ba? Sige Sino ba? na. Sige. Sino mauna? Sino talaga? Ano, sabi ko lang, uy, tayo na. Ganun lang. Tapos Ganun sabi lang, niya, uy, ha? ganun lang, uy, Casual lang. tayo na, ganun. Parang ano lang, parang yung inaya mo lang na kumain. Sige, tara, kain na tayo. Ganun Wala lang. lang. Pero syempre, para sa akin po, sobrang saya dun po nun. Kasi, yun nga, hindi po siya open sa pamilya niya. And then, ako naman po, inopen ko agad yun nung nililigawan ko sa pamilya ko. And then, natanggap naman po siya. Kaya sobrang saya din po sa part ko na yan. Nung sinagot mo siya, may nararamdaman ka talaga sa kanya, in love ka, o gusto mo lang maranasan? Gusto mong subukan? Curiosity, kumbaga. yes. 15 ka eh, di ba? Oo, Curious first. ako. No, try ko nga mag-boyfriend. Yung ganon. In love ka ba talaga noon? O curious ka lang gusto mong maranasan? I can say po na parang both eh. Kasi siya po yung unang boyfriend ko. So like, andun talaga yung curiosity. Yeah, ano yung mas Nangingibabaw. lama? Naramdaman mo, in love ka talaga noon? Opo, syempre. Kahit na, yun nga, yung ligawan stage namin is chat lang. Parang, pag bata ka kasi talaga, anything talaga na, na kahit anong interactions nyo, gano'n. Tapos parang nakaka-fall talaga siya. Ngayong may edad ka na, nasa 21 ka Opo. na, masasabi mo bang, oo, in love nga ako nun? Kasi di ba minsan akala natin, pero pag marami na tayong nalaman, Oo. ano pala wala pala yung pala. tipo pala ako in love nun? Ano Correct. lang pala ako nun? In love nga. Opo, genuine naman talaga Ano yung yung mga feelings. naramdaman mo nun? Na, Parang- in love. Parang that time po, parang iniisip ko na, parang gusto ko na siyang maging jowa talaga. Parang gusto ko na mag-commit dito kung kakayanin, ganun. Parang, Bakit? Anong nararamdaman mo? Parang ang hirap po niya i-explain eh. Pero parang butterflies talaga. Butterfly. Ay, narinig din naman natin yung butterfly. Oo, nakakaabala yun kasi butterflies. Aabalahin ka tapos lilipad. Ano mga butterflies? Butterfly. Totoo yun, di ma-explain. Oo. Ikaw, in love ka din sa kanya, no? Na in love ka talaga. Of course po. Sobrang in love to the point na hindi pa kami. Pinagkakalat ko nun sa circle of friends ko. Ha? Hindi pa kayo pinagkakalat mo? Paano kung hindi kanya sidagot? Oh. O di pahiya. Sorry. Ouch. Di ouch. Ouchie. Di Yeah. ouch. Pero ano naman din, thankful kasi nag-ending kami kahit na parang take a risk yung pagmamayabang ko sa kanya. At least naging kami pa rin po in the end. Kumbaga, minanifest mo na sa mga tropa mo. Yes Tsaka po. parang sigurado siyang talagang sasagutin siya. Oo. So anyway, ano nangyari? Ba't hindi nagtagal? Nagtagal ba? Ilang buwan? Ilang taon? 9 9 months lang. po. Bakit hindi man lang umabot ng isang taon? Anong nangyari? Anong pinagdaanan yung mabigat na hindi nyo na kaya ng pagtagumpayan? Yung ano po kasi, naging unang issue nun is, yun nga, kaming dalawa na, official na. And then, may isang tao, which is yung first ex ko, nangungulit na balikan. And then, I already told her naman na, hey, stop it. I'm already happy with Jeremy. Hey, stop it. Stop it. Hey. Pati sila nanay Hey, stop it.
O sila na ano, Nasa ka ba ngayon? Nasa bahay. Labas ka. Saan tayo makikita sa highway? Ganon. Anyways, yun nga po. Sinabi ko naman po dun sa first ex ko na tama na kasi I'm already happy na with my current girlfriend. And then, sabi niya, sige, titigil ako. Pero after po nung conversation namin na yun, hindi pa pala siya tumigil, which is puro patama po siya sa may social media about Jeremy po. Kaya, Ino-okray niya si Emmy. yes, and Nakikita ni Emmy. Ano po, actually, Tinatag ka. Hindi naman po. Parang may time lang na name drop, ganun. Pero ang nakakakita po kasi is mga friends ko. Kasi ang namin, mutuals yung mga friends So namin. nakakarating sa'yo kahit di mo Opo, nababasa na opo. direkta. O anong bakit baka yun ang dahilan kapag kayo naghiwalay? Nagalit ka ba? Parang, yun nga po, parang nakaka-apekto na rin kasi siya sa amin. Parang that time kasi, iniisip ko, bakit galit na galit siya? Parang, meron pa ba kayong, connection? Bakit, dahil lang ba hindi lang siya maka-move on? Or may something pa ba sa inyo? Bakit galit na galit to sa akin? Eh baka kasi Ganun. gusto siyang balikan. Gusto niyang balikan si Maki, kaya lang nandun ka. Kaya hindi siya makapasok. Parang ganyan. Opo. actually, yun nga po yun. Kasi yun nga po, nakwento ko, I'm already with Jeremy na, pero si ex gustong bumalik talaga. To the point na ginagawa niya lahat, sisiraan niya social media para lang mawala kaming dalawa. So bakit siya ang naging dahilan ng paghihiwalay nyo? Ano bang naging epekto nun sa inyong dalawa? Kumbaga po parang that time kasi, 'di ba? Nag-usap sila. Tapos Personal, nakita Hindi, sila? Parang chat po, ganun. Tapos parang tinanong ko siya like minsan po 'di ba kapag nasa relationship kayo, kinakamusta niya yung parang anong kamusta kayo nung ex mo, ganyan. Tapos parang dinenay niya nung una na wala naman ng connection. Tapos parang tapos sabi niya parang inadmit niya bigla na okay, Emmy, sabihin ko sa'yo, nag-usap kami na ganito nga, gusto niya pa rin makipagbalikan, ganyan. So like, parang, bakit mo kailangan itago sa akin? Parang, di ba, dalawa tayo dito kailangan sabihin mo sa akin yan. Pero pinatawad ko naman siya kasi parang inadmit naman niya. Wala naman. Oh, pong pinatawad nyo mali naman pala, ba't kayo naghiwalay? Opo, tapos, So hindi pala nga. yun. So ano talaga? Ano Ano After yung nun dahilan? po kasi, ano talaga yung dahilan ng break-up? kumbaga po, accumulation kasi ng iba-ibang reasons Tapos, ang isa Ano pa yung huli? Yung last straw, Last nung straw nangyari talaga. yon, ay, pumutok ka na. Opo. Buwisit ka na. Ayoko na. Meron kasi siyang partner noon sa Cotillion, parang JS prom po nila, na girl. Tapos, yung girl na to is nag-open up sa kanya na kami ng boyfriend ko may problem, ganyan-ganyan. Tapos, siya, parang ginawa siyang crying shoulder, taga-comfort, ganon. Tapos, nakita ko yung conversation na yun. Then, tinanong ko kung anong merong ganyan. Tapos, dinenay niya na, parang wala lang yan, ganyan. Tapos, tinatago niya. Tapos, parang, dun ako na parang, yun lang naman pala. Bakit tinatago mo pa? Parang, napa-overthink ko kasi first relationship ko yun Kaya parang, lahat ng bagay na nangyayari sa akin po, ino-overthink ko din. Well, for me naman din po kasi, kaya hindi ko rin sa kanya sinabi yan is kasi wala na pong sense kung pag-uusapan pa. Kasi wala naman pong namamagitan between sa akin tsaka dun sa comfort ko. So, for me lang po nung perspective na yan is hindi na siya dapat pag-usapan pa. Kasi alam ko naman din po yung ginagawa ko Yeah. Ako nagigets ko pareho. Kasi una, di ba lagi naman natin sinasabi rito na hindi naman lahat talaga nasasabi. Hindi naman lahat kinukwento sa jowa, konting kibot, detalye sasabihin. Di ba? Hindi rin lahat ikinaiiritahan, kinabibisitan. Pero kung nairita siya, hindi naman natin maiaalis sa kanya, nairita siya nainis siya di ba? Hindi mo malaman kung nakakainis ba talaga yun? Enough ba yun para maghiwalay na kayo dahil hindi niya naikwento sa'yo? O palalampasin mo. Palalampasin mo o nung inamin hindi mo tinanggap kasi feeling mo may something. Ako feeling ko yun parang inamin ng isang beses na Wala naman talaga nakipag-usap eh. kami ng ex ko. Tapos syempre iisipin mo, baka hindi lang yan ang kausap niya. Baka marami pa.
So, nainis ka. Nung nainis ka, brinik mo siya. Ano po, parang hindi naman din po kaagad. Ang ano talaga is... Hindi pa pala yun. Hindi Iba pala yun Hindi eh. naman po. Parang Ay, sa'yo eh. Part pala, Pinibitin ako ano, dito sa parang- Emmy. Kanina ako talaga ano talaga yung dahilan. Kailan ba Sige. talaga kayo nag-break? Anong araw yan? ano po, January 1st, 2018. January 3 1. So, noong December 31 na tayo. Oo. Ayan. Yun yung malapit. Anong nangyari pa noong December 31? Ba't naghiwalay ko ng January 1? Ayun nga po. Parang yung sa prom partner niya talaga yung, parang yun talaga yung last straw ko eh. Tapos parang, wala namang ano kaso sa akin na, kasi hindi naman dapat pag-usapan yun. Pero parang, sana at the first place, if alam mo naman pala na hindi naman na ganun ka big deal yun, sana in-open up mo na lang din sa akin. Kasi you know me na, ano, na, In-open up na, may kausap siyang babae. hindi parang, ano, kilala naman niya po ako na parang lahat yun i-overthink ko. So like parang yun lang sana, parang i-inform niya sana ako. Ganun. Na may nakausap siyang babae. Oo. Na yun nga po, may friend siya, ay may partner siya sa cotillion na nagpapacomfort sa kanya. Like, the fact kasi na parang sinikreto niya yun eh, is yun talaga yung hindi ko na ano. Sinekreto gusto. niya kung anong pinag-usapan. Opo, parang ano, parang i-deny niya una, sabay bigla niyang i-admit. Parang sinasabi niya na hindi naman na need pag-usapan. Hindi naman pala need pag-usapan, pero ba't di mo na lang sabihin din sa akin? Kasi alam mo naman na ako is overthinker din. And yeah, syempre bata rin po. So I admit na very immature din that time. Pero ano bang level nung ano ha? Pero ano bang level nung pagko-confide? Oo. Kasi ako parang nung nilagay ko, nung iniisip ko, nilagay ko yung sarili ko sa posisyon niya, baka magselos din naman ako. Kung Diba? kino-comfort Baka- eh. Anong klase bang comfort? Yun yung ba yung kunyari, nag-ano kayo, practice kayong kotilyon, naupo kayo. Tapos nakita mo yung girl, yung partner mo tahimik. Okay ka lang. Tapos yung sinabi, hindi kasi yung boyfriend ko nag-away. Parang siguro yun, mapapalampas ko yun, di ba? Kasi parang, pero yung, Tuloy-tuloy. ano ka umuwi? Yung nalaman mo, tapos na yung kotilyon, tapos hindi ka umuwi agad kasi lumabas kayong dalawa. Oo. Tapos kasi mayroon siyang problema, sa'yo niya sila. Nag-open up. Baka dun, ay teka lang, dali naman. Yung Yung iba kasi boyfriend ko, usapan bakit may niya. kasamang babae na nagko-confide, di ba? Wala ka bang ibang friend? Ang Anong dapat naman klase? niya ikwento, i-share kay Ano Emmy. bang yung klaseng ganyan. comforting? Yung comfort naman po na yun is like, ano, ang lagi ko lang sinasabi dun sa girl, wag ka na mag-overthink kasi nakikita mo naman din sa school natin. Paano siya nangyayari ba? Saan siya nangyari? Sa chat lang ba o may times na lumabas kapartner mo sa kayo cotillion. para mag-share siya? Madalas po sa school kasi schoolmate ko nga yung girl. Tapos, Nagkikita kayo ni girl. yes po. Kasi Nang dalawa lang kayo. Hindi po. For example, may practice tayo. Sa practice lang. Opo, sa practice lang. po. Pero wala practice. yung... Wala po. Wala pong conversation outside practice. Ganun po. Sa practice lang, since mag-partner kayo. Yes po. Doon Doon lang lang. kami talaga nakakapag-usap. Walang chat, wala sa chat. Sa chat po may isang beses, which is yun nga, na yun nakita ni Emmy. Kino-comfort ko si girl, sabi ko, wag kang mag-isip ng ganyan kasi malay mo, busy lang din siya sa ACADS niya, kaya wala siyang masyadong time sa'yo. Kaya ganun. Ganun lang pala. Opo. Well, hindi ko rin naman po kasi masisisi si Emmy kasi yun nga, nagkaroon ng first instances sa amin, which is yung sa first ex ko, kaya hindi ko na rin po siya sinisi na ay, parang ang babaw lang, yung ganon. Kumbaga, Inintindi ko na lang trust din issue. po. Lang. Opo. Valid naman yung selos. Pero ang tanong, papayag ka ba na yung selos mo ang makakasira ng relasyon nyo? Yun. Papayag ka ba na yung selos mo sa ganitong bagay ang magpapasuko sa'yo? At marami Diba? ganyan. Okay Marami. talaga namang normal naman na magsiselos tayo. Pero yung ngayon sa edad mong yan at sa mga natutunan mo na, palagi mo, ganun ba siya kabigat kung mangyayari siya sa iyo ngayon? Sa ngayon po kasi, siguro hindi na rin ganun kabigat. Pero yung dahil nga noon, unang-unang jowa. Tapos, parang yung bagong-bago pa lang yung relationship namin, merong agad instance na may ex na sumulpot, tapos dinenay niya, inadmit. Tapos parang, ano po, very natural na na nagagawa ko na parang nakakaselos talaga yun. At parang ang hirap na mag-trust Eh. kapag ganun. Kaya nire-require talaga siya ng ng paghahanda eh. Pagpapasok ka sa relationship,
Kailan dapat mas maganda kung handa yung matatag na yung kaisipan mo, yung puso mo, dibdib mo, prinsipyo mo, yung kaalaman mo, yung pagkakakilala mo sa iyong sarili. Security mo sa Oo. sarili mo. Lalo na pag serious relationship na pinag-uusapan. Tama, pag serious relationship, di man lagi puro saya yan. Siyempre, may mga pagsubok na dadaan yan na dapat lagpasan nyo pareho. Oo. At saka yung mga, merong tayong pinalalampas. Yeah. Merong hindi tayo, merong, ay hindi. Ano na yan, parang, ang tawag Hindi pwede doon, yung pagbigyan. non-negotiable. Oh, yeah. Non-negotiable yan. Ay, ito, mainis ako pero, mainis lang ako pero hindi naman para hiwalayan kita. Correct. Hindi Di naman para ako magbubugan tayong dalawa. Pero maiinis lang ako, mapipika ako ng slight. Yung ganun. Tsaka yun nga, maturity. Bata di ba? Pero, mahalaga. Naging masaya naman yung relationship na yun. Opo, very masaya. Parang nasa pelikula kami nung buong 9 months na yun. Maganda naman ang karanasan mo. Marami ka namang magagandang experience. Super. Very Opo. good. Parang, Saya. ang isang pinakamasayang experience po dun sa relationship namin din is nung nag-birthday ako. Anong nangyari? Pareho po kasi kami student. Tapos wala pa kami pera. Then, nagulat ako kasi sinurprise niya niya ako, kasama niya yung best friend ko, tapos yung isa naming friend. Then, parang, na-touch ako talaga kasi parang, grabe, parang, wala tayong pera estudyante tayo Pero naiiraos, no? Opo, pero nakapag-resto kami, tapos, ayun. Alam mo, yan ang masarap sa pagiging bata. Po. Nung mga bata tayo, parang ang simple lang ng buhay. Ang daming bagay na ang daling iraos nung bata tayo. Ang simple lang ng mga issues sa buhay. Kaya enjoy nyo yan. Yung edad nyong 21, Tama. 24, naku, enjoy nyo. Ang bilis Pag na. kayo ay nag-40 na, nag-45, ang hirap ng buhay. Iba na ang mga iniisip. Di ba dati, tambay lang. Ano Simple. kakainin natin sa tambayan, di ba? Pero nakakaraos. Minsan nga wala tayong pera, pero umuwi tayo. Ang saya-saya natin. Yes. Tapos, ano pa yan yung kumbaga para limited pa yung oras natin kasi kailangan ganitong oras uuwi ka na. May At saka curfew. wala kayong pera, pero nakakagimik kayo. Yes. Wala kayong pera, pero nakakapag-outing. Ang bagal Simple. lang. Yes. Simple lang Alam mo, maglaro ka nga lang nung sa labas. Saya-saya na uwi ka, pawis na pawis ka, di ba? Wala kayong masyadong ginagawang may katuturan, pero hindi kayo umuuwi at nag-iwahiwalay. Yes. Ang sarap. Ang simple-simple lang. Pag tumanda na kayo, ay nako. Hindi mo na alam kung saan kamay ng Diyos kahihingi ng lakas para pagsabay-sabay na sila. Just Correct. enjoy it. Diba? Kasi ang sarap-sarap balikan kanyang ganyan. Jowa, walang pera pero naraos. Pero ang saya, no? Opo. Yung about naman po dun sa pinang-date naming dalawa, kasama yung friend niya is, kaya rin po ako nagkaroon ng budget nun kasi nag-part-time ako sa stepfather ko as aircon technician. And binigyan niya po ako ng 300 pesos. So yun po yung pinang-date namin dalawa nun. Tapos may ano rin po, Cute. yung parang regalo ko sa kanya kasi birthday niya Dumiskarte, no? Saan mo dinala yung babae sa first date? First na babaeng pinormahan mo. Ito nakakatawa yan. Dinala ko siya sa isang fast food na hindi ko alam, medyo pricey pala. So pagdating ko doon, pag-order ko, nagulat ako yung cheeseburger niya. Hindi yun yung ina-expect kong presyo. O baka double cheeseburger yung na-order Parang, mo. tsaka nakahiwalay. Hindi yung, di ba dapat buo, magkakasama yun. Nakahiwalay. Ay, susyalan. Nasa plate eh. Shala, bakla ka ba naman kapatid? No, naririnig Shala talaga. Naririnig ng konti. I'm sure bakla yung kasama mo dyan. Akabili ko, oo. Tapos, siyempre, ang problema ko, magkano lang yung budget ko dahil estudyante nga rin. Ang sabi ko doon sa barkada ko, ako malilibre. Tagot ko to. So, ending, yung barkada ko anong libre sa amin. May kasama kang barkada. Bali, double date eh. Oo, double date. Ikaw, saan mo dinala? Sa jeep ko ata dinala sa jeep tapos uminom kami soft drinks. Yun lang, tapos chichirya. Soft drinks sa kachichirya, di ba? Oo, yung nasa plastic. Hindi, sa school ba yan o sa plastic. labas? Sa labas lang. Gabi yun, syempre. Gabi na? Pinayagan? Ba't anong year ka na ba yan? High school. Oo, gabi duty mo. Janitor ka nun, di ba? Sobra ka naman. Yun. Yes, napakasimple lang. Chichirya, soft drinks na nasa plastic,
Oo. Tapos, ang alat pa nung straw. Di ba, fun? Ikaw din naman, beautiful naman yung experience. Natapos siya, hindi tumagal ng pangmatagalan, pero beautiful pa din naman ang experience. Yes po. At least, that's good. Alright. After niya, nagkaroon pa ng boyfriend, hindi na. After po namin, Oo. meron naman po. Nagkaroon naman. O, ano nangyari? Okay lang. Parang, Matagal? hindi po. Actually, sa kanya po yung pinakamatagal kong relationship. Yung 9 months? Opo. Naka 2 boyfriends ka na ba? Opo. Ba't siyang napili mo isama ngayon, hindi yung ex mo isa? Bad terms. Bad. Kasi ngayon po, kami, magkaibigan talaga kami. Oo. Best friend ko no. Kasi po, Ay, after sus, po, bestie! Uy, bestie! Kamusta ka na? Bestie. Best friend. after po kasi nung nung break up, tapos parang mga ilang years, nitong 2023, bigla siyang nag-reach out. Tapos, Yes, tumagal po yung walang communication with her, almost 7 years. Naghiwalay kami 2018, tapos nakakausap ko lang ulit siya 2023. And then sa loob po nung taon na yon or panahon na yon, wala po ako naging girlfriend. Ngayon, wala kang girlfriend. Actually, kinda complicated. Complicated. Yes. Kayo rin ba yun? Hindi po. Ibang person po. So, meron, okay. So, nung panahon na yon, yung issue niya, hindi naman masyadong mabigat yung pinagkahiwalayan ninyo di ba? Parang immaturity. Opo, immaturity diba? Sa talaga. kanya, sa'yo. pareho diba? sa amin. Pero, syempre, habang tayo tumatanda, nalaman natin na kung alin na yung mababaw, mabigat, worth the fight, worth the breakup, worth the pain. Diba? Okay lang yan. So, let's all hope na yung mga susunod, mas mature, mas fun. Yes. Oo, mas lasting. Diba? So, malay natin, isa sa tatlong nandyan sa likod ng kurtina. Let's start the search. Hey, it's time to meet our searching. Searching number 1, reveal. What's up, madlang people? Ako nga po pala si CJ, 22 years old, ang SK Hank ng Giginto, Bulacan. SK yo. Honk. SK Honk. Kagawad or chairman? Kagawad po. Kagawad. Bukod sa pagiging kagawad ng SK, anong pinagkakaabalahan mo? Nag-aaral ka pa ba? Nag-ano lang po, workout, tapos po, pag wala pong ginagawa, nag-i-stream po ako sa mga... Street? Nag-i-stream po sa mga... Akala ko strip. Nagsistream, naglalaro. Pati ka na nag-aaral. Nag-stop na po ako kasi po, ngayon po solo na lang ako sa house Oh, Nasaan na yung mga magulang mo? Yung father ko po na wala na po siya. Yung mother ko po nasa tita side ko po siya na siya po nag-aalaga ng mga pets. oh, so wala ka na. Solo flight ka sa bahay. Opo, ngayon po. Wala kang kapatid? Meron po, nag-work po siya dito sa Manila. Kaya po solo lang talaga. Ano ka? Self-sufficing ka? Ikaw bumubuhay sa sarili mo o hindi naman? Opo naman po. Pero po na-help naman po ako nung family ko na... Ano na? Yung mother ko. Na-help naman po ako nung mother ko. Pagka po na-help may financially needs. Yun. Nagbibigay pa rin siya consistently si mama. Nagbibigay naman po. Siya po nagabayad lahat. Kumbaga sa akin, yung kikitain ko, for me lang. So hindi naman yung binubuhay mo yung sarili mo. So parang yung hindi mo pag-aaral, choice mo din. Hindi ko po choice. Bale, kumbaga, parang may gusto po akong i-ano sa sarili ko na kailangan, kasi na po, 22 na ako, kailangan maging independent na ako. Na ganun po. So, Tapos, syempre po, sa hirap din ng buhay kasi nga po yung father ko po nawala. Mas gusto mo naman na magtrabaho kaysa Para makapagtapos po- sa pag-aaral. Mas maagang makabawi sa pamilya. Yun po yung perspective ko in life. O meron ka bang pick-up line para kay Emmy? Emmy, sana pares na lang tayo ng tsinelas. bakit? Para mawala man yung isa, di ka na pwedeng ipare sa iba. Tayo lang talaga. Pwede pare sa iba. Sila lang pares. sa amin, pag may, Pag na. ha? Kayang parisan yun. Oh? Oo, maghanap ka lang sa mga bahay doon. Ibang kulay nga. Ibang kulay nga lang. Alamin mo lang kung sino huling dumaan. Yung ka-size ko yun. Thank you so much, CJ. Ngayon naman, tawagin na natin Searchy number 2 reveal.
What's up, madlang people? I'm Sander, 22 years old. Ang friendly at raketero ng San Mateo Rizal. Friendly. Ano racket mo? Sumasideline po ako sa mga backup dancer po, ganun, sa fiesta po. Oh. So yung mga racket mo, yung kunyari, may mga fiesta. Kulang kami ng Yes po. dancer. Oo, sasali sa Yes po. contest. Minsan po kinokontak po ako na kailangan ko ng 5 tao, ganito po. Tapos kukontakin ko lang po yung Mga kagrupo kasama mo. ko po. Para sumayaw po. Hindi ka na rin nag-aaral? Nag-aaral po ako sa Hanggang STA ngayon? College. Opo. Anong course mo? Tourism po. Okay. Anong pick-up line mo para kay Emmy? Emmy, pwede bang huwag ka nang huwag ka nang tumira sa bahay nyo? Bakit? Dito ka na lang, tumira sa puso ko. Thank you, Sander. At ito Pag naman ito talaga tumira dyan at hindi nagkasya, sinasabi ko sa... Lagot ka. Bawal kumatok sa iyo yan, ha? Hindi magbuksan. Ito na searching number 3, reveal. What's up, madlang people? Ako nga pala si Tim, ang church boy ng Mandaluyong City. Amen. Oo. Church boy ng Mandaluyong. Ano oras ka nagigising? Gising siya! Gising na siya! Tinatanong ko ako, anong oras nagigising? Tinanong ko lang Pagigising ko lang ngayon eh. Ito yung curtains ko sa Church boy. Ano ibig sabihin nun? Sakristan ka ba? Choir ka ba? I serve in church ministry sa church namin sa Mandaluyong, which is we serve at kids. So every time na may Sunday service, nagsuserve kami sa mga kids, nagpapalaro, nagtuturo kami ng mga Bible stories. Ing. Ayun. Nag-aaral ka din? Kaka-graduate ko lang last 2 weeks ago. Ay, congratulations. Congrats, Tim. Anong school? Sa Treston International College, Bachelor of Science in Psychology. Wow! Galing, Graduate. nakakatuwa. Siya ay graduate. Bongga yan. Anong pick-up line mo para kay Emmy? Emmy, are you from heaven? Bakit? Kasi I think I saw an angel. Angel. Taray. Okay, anong masasabi mo sa kanila, Maki? Anong impression mo sa kanilang tatlo? Mukha bang mababait naman sila? Okay naman po silang lahat. Sino yung mukhang ano dyan? Mukhang simpatikong boyfriend? Sa Actually- impression lang. Actually, nagdalaban yung dalawa para sa akin. Sino? Si Juan tsaka si Tri. Si Juan tsaka Tri. Si Tri. Yeah. Sino yung mukhang maharot na boyfriend? Si Tri, kinda ano siya, church boy na, parang magaslaw. And Magasla. medyo Church boy na magaslaw. Medyo jolly. And then si Juan naman, tahimik. Siguro nasa loob yung kulo. Kaya Grabe. ganun. Grabe na. Si number 2, kailan mo isasali? Ano bang, mukhang ano ba si number 2? Ano impression mo sa kanya? Friendly yan. Sige, salin na natin siya. Ano siya? Anong Ano ba? Ano Itsura naman siya, niya? mabait, and then madiskarte din. Kasi yun nga, pag may kulang na tao sa mga, let's just say, palaro or contest, one call away lang, may representative Wow, agad may siya. mahatak agad siya, Yes, no? that's right. So, madiskarte. Ayun, nabigyan kanya ng kahit papanong idea sa kanilang tatlo, kausapin mo na sila. Dito ka lang humarap ng konti, anak, ha? Iyan. Emmy, ano ang iyong unang tanong? Magiging honest ka ba kahit na masasaktan siya? O magsisinungaling ka para protektahan siya? Kasi di ba nag-issue nila yun? yes. May mga sinabi niya sana, sinabi mo na lang. Sabi niya, kung sinabi ko naman kasi sa'yo. Baka... So CJ, number 1, magiging honest ka ba kahit feeling mo ikasasakit ng damdamin niya o magsisinungaling ka na lang para protektahan yung damdamin niya? Para sa akin po, syempre, kailangan maging honest na lang siguro ako. Kasi ang sarap sa feeling ng wala kang ibang iniisip. Alam niyo po yung pagpupunta ka sa kanila or pupunta siya sa inyo na syempre wala kang iniisip, parang ang sarap ng bonding niyo, full of happiness lang gano'n. Kasi tulad yan, may iniisip ka, pag pupunta ka doon, may tinatago ka or ano, parang hindi ka masayang pupunta ka doon kasi ang dami mong iniisip na baka mahuli ka, ganyan. Tapos syempre hindi masayang magtuhog-tuhog ng hindi ka honest, di ba? Mas masarap pa rin magtuhog-tuhog ng walang iniisip. Ikaw, Sander. Ako po, magiging honest na lang po ako kahit masaktan po siya kasi ayoko po siya bigyan ng overthink para hindi po siya mag-overthink. Dahil kapag nagsinungaling po ako, alam ko rin po na makahuli ako. Kasi po nangyari po sa akin, sa last ex ko po, yung ganyan po na di po ako nagsasabi kapag pupunta ako sa mga barkada ko. Kahit na malapit lang, hindi ko sinasabi. Tapos, pinag-aawayan po namin.
mas lumalala po yung sitwasyon pagka hindi sinasabi. Kasi ganoon din naman, eventually, diba? Lalaman din. Mauukil-kil din naman Yes. yan. Mababalik-balikan. Correct. Team. Sa akin naman, syempre magiging honest talaga ako kahit alam mo yon, mas mahirap kasi magsisinungaling ka eh. Parang niloloko mo rin yung sarili mo eh, other than sa kanya eh. And other than that, parang kumbaga sa nakikita ko rin, yung mas okay ng tapatan mo na maaga pa lang eh. Mas okay nang makuha mo yung consequences sa una kaysa sa yung consequences sa huli. So, ayun sa akin. Lahat sila, mas pipiliin nilang maging tapat kahit masaktan ka pa. Sino bibigyan ng green flag, Emmy? Si number 3 po. Bakit? Nagustuhan ko yung sinabi niya na parang malalaman mo rin naman kasi una pa lang dapat alam mo na yung consequences eh. Kaya, ayun, parang aware ka, aware siya. Maharap mo na agad yung consequence. Okay. Congrats, Tim! 1 green flag for you. Maki, approve or disapprove? Approve. Next question, please. Paano mo kakausapin ang ex mong hindi pa nakaka-move on sa'yo? Tim. Unang-una sa lahat, magsusorry ako kahit kung sino man ang magkasalanan namin. Magsusorry pa rin ako kasi we both have that situation na pareho kaming nagkaroon ng sakit. Nasaktan kami sa isa't isa eh. So, of course, kung siya man ang may kasalanan ako, magsusorry ako. Unang-una sa lahat. And other than that, I'll also... Favorite mo yung other than that, no? Yeah. Mas okay. And nakikita ko rin na other than sa sorry, Other than that, amen. Ay, gusto ko yung amen. Amen. Sabay na lang kami mag-pray. Ayun, yayain ko siya mag-pray, sabay kami. Kasi I think, wala naman atang tumanggi kapag niyaya mo mag-pray with each other. Parang nakaka-consensyong tumanggi. No? Parang natanda ako dati, si Billy Crawford, tumawag ng sobrang random. Bestie, saan ka? Wala, papunta na sa ganyan. Sabi ko, bakit? Can we pray together? Ha? Okay. O tama, wala ka choice talaga, di ba? Magdadasal talaga. Yung kayo. ganun lang. Gusto niya lang magdasal kami together. Okay, sige, let's pray together. Nagdasal lang kami. Pero after nun, I felt so good, ha? Yes. Iba yung prayer. Kasi, kaya after nun, tinanong ko, ba't mo ko tinanong? Wala, gusto ko lang magdasal tayo. Wala namang rason. Sabi ko, ang ganda ha. Sabi ko, pag nataisip mo, tawagan mo ako ulit sa susunod. Yes. Powerful yung prayers niya. Kasi Yes. nga, ang ex-couple that prays together, Remains ex together. An ex-couple that prays together remains ex forever. Ang ganda. Magkakatuloy yan. Ang ganda niya. Go CJ. Yun nga po, syempre didirektahin ko na lang siya na sabihin na wala talaga akong nararamdaman. Kasi po kung may nararamdaman pa ako, syempre makikipag-ayos din ako kung gusto niya. Pero kung wala na yung feelings, wala na yung love, ang hirap makipagbalikan sa tao ng, alam mo yung pilit lang sa sarili mo or naaawa ka lang. Ang hirap magmahal pagka yung naaawa ka lang, awa na lang. Paano pag nag-away kayo, di ba? Pity love. Ayoko ng Ang pity sakit, love. sobra po. Ang sakit nun. Kumbaga, other than that, Other than that, yun nga po, didirektahin ko na lang siya para maramdaman niya yung nasa damdamin ko. Titigil naman po yun kung talagang wala na. 'Di ba? Oh. Ako, kinakabahan si Sander, dapat magamit niya yung salita. Yung other than that, oo. okay. Ikaw, Sander, ano gagawin mo kung paano mo kakausapin yung ex mo na ayaw pang bumitaw? Other than that, Agad? Wala pa nabibigay na isa. Dapat may isa ka muna, tapos saka other than that. Bakit hindi niya magamit Wala eh? ba other than that? sa akin po, kung may partner po ako, tatanong ko po muna sa kanya na pwede ko ba siyang replyan or what. Pag pumayag po siya, tsaka ko po sasabihin. Papaalam. Tsaka po sasabihin ko dun sa ex ko, kung pumayag na po yung partner ko na i-chat ko siya. Sabihin ko po, mag-advise lang po ako sa kanya. Then sabi ko, sasabihin ko po sa kanya na masaya na ako sa nararamdaman ko ngayon. Just mag-move on na po siya. Then, ayun, tsaka ko po siya iba-block para iwas na rin po. At respeto na rin. Oo, bablock niya si girl. Kasi po, yung kahit pumayag po yung partner ko, alam ko po na meron pa rin siyang doubt sa sarili niya. Other than that, Tama. Let's go, Sander.
Other than that, meron pa siyang mag-overthink pa rin po siya. Kaya iwasan ko na po yung ganun. Di ba block ko na lang po siya para masip yung isip niya. Ganda yung sagot nilang tatlo. Magaganda. Kung tatanungin natin si Emmy, yung ex, si Maki, yung ex ni Emmy, kaninong sagot ang nagustuhan mo at gusto mong i-push for your ex-girlfriend na si Emmy? Actually, lahat sila magaganda. Pero mas nangibabaw yung kay Tim. Yung number A3, 3. yeah. Dahil? Kasi apaka-meaningful nung yung gusto niyang ipahiwatig and gusto niya iparamdam kay Jeremy na hindi kita sasaktan. Instead na sa huli mo pa malaman, sasabihin ko na lang. Kasi ganun din, pag-aawayan din naman eh. So, Parang sagot niya sa first question. Ano yun? Ngayon ang sabi niya magpe-pray. Oo. Other than that, wala ka nang narinig na yun. sorry. Para sa first question niya sagot niya. sorry. Pero yun nga, mas gusto ko yung sagot Yung kay ni Tim. Pero, ako, ang ganda rin ng sinabi ni Sander, Sander. iba-block ko siya. Oo. Especially my partner. Oh. Respeto sa Oo. Di ba? Ako din, hindi ko rin kakausap. Wala, parang kung tapos na tayo, wala na akong pakialam kung anong pinagdadaanan mo, kung naka-move on ka na o hindi. Kasi pinutol mo na ako sa life mo eh. Nagsisimula ako ng bago sa buhay ko eh, di ba? So, selfish man, pero Sarili mo na. wala na akong paki sa'yo. Nag-quit ka sa atin eh, di ba? Kinat mo ko sa life mo. Di cut. Bakit may feelings pa rin yan kung kinat ka? Ha? Ba't may feelings pa rin yung babae kung kinat ka na niya? Kaya nga, may feelings, maaaring pinagsisisihan niya, maaaring bugso ng galit, Oo. kaya ka nakipag... Di ba maraming Nadala ganyan lang. nakipag-break dahil bugso ng galit. Tapos nung nawala yung galit, ay hindi, gusto ko pa pala siya, mahal ko pa siya. Yung ganyan, dahil zero na siya, kaya binabalikan ka niya. Kung ako wala akong pakialam. Ikaw. Ako, Huwag bumuntong hininga. nag-isip. Ako hindi, Kinausap ka ng ex mo dahil di pa rin siya nakaka-move on. hindi ko kakausapin. Hindi ako sasagot. Mamatay. Oo. Hindi ako sasagot. Same. Kasi nung naghiwalay naman, nasabi ko na hindi. Give ko na sa'yo. May ginagawa kang masaya ka dyan. Go. Ako ngayon, pipiliin ko na yung sarili ko. Ako na to. Kung babalik ka man, kaya pag nangungulit pa, hindi na kailangan pang sagutin. Paano kung kumakatok sa condo nyo tapos may kukunin lang o may lang. Wala namang sasabihin pero may kukunin lang daw sa condo, yung ganyan. Hindi na, wala lang usap-usap. Tapos na yun. ganun. Wala nang usap-usap? Nasarado na ang pinto. Tapos na. Kahit maghalumpa sa'yo doon, umiiyak? Oo. Wala na. Wala kang gagawin? Kasi nung ako naman yung umiiyak, ano bang ginawa niya? Ay, taray! Wala na. Hindi, okay. Ang gaganda ng mga sagot nilang tatlo, pero sinong bibigyan mo ng green flag? Ayun nga po, pipiliin ko po sa tanong na to is yung sagot po ni Sander. Ni Sander? Opo. Bakit? Kasi po parang that itself na parang ako, ibablock ko siya, di ko na siya kakausapin. Parang sobrang laking assurance na rin talaga na. Tapos ipapaalam pa sa'yo if ever Opo. kung kayo man. Pero ganda rin ng sinabi, first time ko narinig yun. And I felt the sincerity. Yung sinabi niyang, ayayin ko siya to pray together. Ganda. Let's normalize praying with our partner. Yes. Or praying with the people around us. Diba? Sarap yun. Na nagdadasal ka kasama yung jowa mo. Yes. Ibang klaseng relationship yung meron na kayo nun. Eh, paano pag sinabi niya sa'yo, Jackie, pray lang. Paano pag sinabi? Pray tayo. God bless you. Pag-pray kita. Basta ayaw mo na kasama siya doon. Pray kita. Talaga si Jerry. Oo. Si Jerry. Sander, congrats! May green flag ka na din. Meron na si Tim, meron na si Sander. Naku, CJ, di ka pa nakaka-points ha. Tignan natin sa last question. Anong nakakaselos na message ang maaari mong mabasa mula sa phone ng iyong karelasyon? Unahin natin si Sander. Para sa akin po, mababaw man siya pero para sa akin nakakaselos po yung kumain ka na ba? Kasi po, kung kakilala ko po yun or nasa circle of friends po namin, hindi ko po siya pagseselosan. Pero kung siya lang po yung nakakilala, nakakaselos po yun kasi in the first place po, pagka nag-chat ka po ng ganun, it means may something or gusto mo papansin dun sa babae. Other than that, joke.
Ayun lang po. Yun. Nakakaselos din pala sa mga lalaki yung ano. Kumain. Yung kumain ka na ba? Bakit? Wala. Oo naman. Team. Siguro sa akin naman is kapag may nakikita akong I miss you. So, nakatakot kasi kapag nakakita ko ng ganun, hindi ko alam kung sino man yun eh. Baka yung ex niya or baka yung ibang tao na naka-fling or nakaharutan niya. Question, ano yung nakakamiss na I miss you? Yung I miss you na, kasi text, di ba? Nabasa niyo sa phone. Ano, na tinext nung girlfriend mo o tinext ng kung sino man sa girlfriend mo? Tinext ng girlfriend ko. Ako yung girlfriend mo ang nag-text ng I miss you. Yes. Ikaw, Sander, yung kumain ka na ba? Yung from your girlfriend or from someone else? From someone else po. Pag nakita mo yung girlfriend nag-text ng I miss you, magsiselos ka talaga dun. Pagpe-pray ko ulit. Pagdadasal mo yung cellphone, no? Yung Yung nangyari. papa-pray over na yun. Pray over nga natin yung cellphone. CJ. Syempre po, yung para sa akin, yung kamusta ka na? Kasi, pag sinabi mong kamusta Sino ka ang na, nag-text? Yung girlfriend mo o tinext sa kanya yun? syempre po, tinext sa kanya yun. Syempre, yung pag sinabing kamusta ka na, means, kamusta ka na, ibig sabihin, may pinagsamahan sila. Kaya ganon. Kaya po, nung nabasa ko, kaya parang ang sakit. Na parang, ano ba yung napagsama? Mag-overthink ka, Doon ka, di mo naman siya pwedeng i-direct na tanongin siya kung ano yun. Kasi, ma-offend naman siya, syempre, bilang lalaki. Re-respect mo rin yung girl na gano'n na, alamin mo na lang, o mag-observe ka na lang kung ano yung gusto mong malaman hanggang malaman mo yung gusto mo. And, let's pray together. Let's pray together. So, Emmy. Nag-iisip si Emmy. Kanino niya kaya i-award ang last green flag? Kay CJ na nagsabing, masisirosa niya raw yung message na kamusta ka na? Si Sander, yung kumain ka na. Si number 3 naman yung I miss you. Bibigay ko po yung green flag na to kay number 3. Yung sa nagsabi na I miss you. Kay Tim! So tapos na. Nakadalawa na si Tim na green flags. Congratulations! At Emmy, ito naman yung mga searching hindi mo napili. Kaya magpakilala ka na, CJ. Sana maging masaya ka sa desisyon mo. Yun lang. Wala na, yun lang. Other than that, Other wala. than that, let's pray together later, okay? Thank you. Amen. Thank you, CJ. Thank you, CJ. Ngayon naman, Emmy, eto pa ang isang searching na hindi mo napili. Go, Sander. Magpakilala ka na. Dahil mo sinasabi. Diba? Hi, Emmy. Good luck kay Tim. Mabait yan. Huwag ka lang papaloko dyan. Pero, sayang, di mo ako pinili. Magiging masaya sana. Good luck. Thank you. Thank you. Thank you, Sander. Pakinggan natin ano kayang message ni Maki para sa ex niya na si Emmy. Hi, so ayun. So I think hanggang dito na lang din talaga yung about sa atin. And sana mahanap mo yung happiness mo with him. Then sana din hindi ka niya saktan. Then yun lang. Then last na, sana magtuloy-tuloy pa yung kung anong meron tayo, which is yung pagiging magkaibigan natin. Yun lang. Thank you very much, Maki. Emmy, anong sagot mo doon? So, same sa sinabi mo, itong friendship natin, I hope na it remains. And I'm very thankful na you made my high school life, my teenage life beautiful. And yes, thank you for being my first jowa. And ayun, ikaw din. I hope na lahat ng best is makuha mo. Thank you, Maki. Thank you. May gusto ko sabihin kay Tim? Yo, buds. Anong pareho kayo na outfit na magkabaliktad lang? Sana
May nagsuot din ng ganyan other than you. So, sana ingatan mo si Jeremy kasi hindi naman siya masamang tao. And then, actually, church girl din siya eh. And then, sana wag mo iparanas yung naiparanas ka sa kanya before. Then, ibigay mo lahat yung best mo para sa kanya. Yun lang. Salamat. Tim, tabihan mo na si Emmy, dali.